Lalo pong tumitindi ang palitan ng mga paliwanag sa pagitan ng Senado ng Pilipinas at ng Chinese Embassy official. Dito pa rin ho sa issue ng West Philippine Sea. Ngayon ay humantong na doon sa sinasabi ngayon ni Senator J.B. Ejercito. Dapat daw palitan na ang mga opisyalis ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas. Dahil nga ho sa kawalan ng respeto sa Philippine Senate, sa mga senador, lalo na ho doon sa resolusyong pinagtibay ng majority ng Senado para kondinahin ang pakikialam ng China. Ito yung balita. Someone who is more diplomatic in dealing with the host country. Hindi naman sinaan natin sa personal ng grata, pero he's not, I don't think he is, they are, the current embassy officials of China are improving or helping improve the relationship between China and the Philippines. You should not be hostile. Nandito sila sa host country. They've been very hostile against officials of our government. Ayun. Bago nito, naglabas ang mga senador ng resolusyong kumukondena sa mga sinabi ng Embahada ng China laban sa mga Resolution. opisyal ng Pilipinas Correct. na nagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sabi ni Senador Raffy Tulfo, hindi naman binabantaan ng Senado ang Chinese Embassy, kaya hindi niya anya naiintindihan kung bakit agresibo sila. O baka katang-isip lang nila. The resolution is no way a threat to any members of the Chinese embassy. Silang aggressor dito. And yet, nakuha pa nilang maging sensitive. Come on, we're just expressing the voice, the sentiments of the fisher folks na matagal na haras, nabubuli. Totoo naman yung mga pinanggagawa nila. Kasama na yung mga Philippine Coast Guard na kanilang hinaharas, kinakanon, water cannon. Hindi ba harassment yan? Hindi pa pambubuli yan? Sabi ni Tulfo, dapat mag-usap ngayon ambassador to ambassador para maayos ang gusot sa pagitan ng dalawang bansa. Sabi ni Senador Kiko Pangilinan, punot dulo nito ay ang iligal na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Nagkaroon na ng arbitral ruling noong 2016, ayaw nilang kilalanin. Ayaw natin silang awayin, pero ayaw din natin at hindi tayo papayag na aagawin Si nila. Kiko Pangilinan. Manatiling narariyan sila illegal sa usapin ng ating exclusive economic. So, yung bitiw nilang salita after our resolution, ay patunay talaga na isa silang bully. Bagaman hindi pumirma sa resolusyon ng Bully. Senado kontra sa mga pahayag ng Chinese Embassy, sabi ni Senador Robin Padilla na dapat maging diplomatiko. Dapat sumunod tayo kung ano yung sinasabi ng Pangulo. Firm daw, pero diplomatic, hindi bastos. Kung ano man ang gawin ng Senado, amin yun. Kasi hindi namin sinasama ang executive doon, o hindi namin sinasama ang judiciary doon. Desisyon lang ng Senado yun. O, kaya kung ano man yung posisyon namin, walang sino man ang pwede magsabi na mali yun. Desisyon yun ng mga senador eh. Pero ako, personal ako, hindi ako kasama doon sa Robin resolution. Padilla ito. Kasi nga, ang gusto ko, tanggalin yung sinasabi na sinusuportahan si Tariela. Ang mungkahi ng mga senador nagmula sa bagong banat ni Chinese Embassy spokesperson Ji Lingping kay Senate President Tito Soto. Sabi ni Ji sa isang pahayag, kung tingin sa kanila ay bastos, ano na lang aniya ang mga senador na nagsabi sa kanila sa plenaryo na umalis na. Sinasabihan aniya silang hindi marunong rumespeto, gayong may mga senador na tumawag sa China bilang bully at sinabihan ang Chinese Embassy na bad guest at troll farm. Hindi anila sila mape-pressure sa mga pahayag o resolusyon at sasalagin ng anumang kasinungalingang sabihin laban sa kanila. Ayan o. Ganyang katigas yung Chinese Embassy official. Yun ang mabigat. Nandito tayo sa sariling bayan, pero ganyan ang attitude ng mga opisyalis ng Chinese government. Eh paano magkakaroon ng katahimikan pagka ganyan? Hindi pwedeng isuko ng mga senador ang kanilang paniniwala at karapatan. Hindi rin pwedeng isuko ng buong Pilipinas under President Marcos ang West Philippine Sea sa kagustuhan ng China. Pero alam nyo, ang trabaho ng ambassador sa isang bansa, actually natin, meron tayong ambassador to China, may ambassador to US, may ambassador tayo kung saan-saan. Yun ang tulay, extension ng Office of the President. Kung anong policy ng Pilipinas, yun ang ilalaban at paninindigan. Then, protocol
makipag-ugnayan sa kung saang bansa sila nakasay. Hindi pwedeng nambabastos ang isang dayuhan o isang ambassador o isang opisyal sa bansa kung saan siya temporary lang inilagay ng kanilang gobyerno. Dapat laging mataas yung protocol, respeto sa bansa kung saan sila naka-assign. Katulad ng ating mga ambassador at mga consul general. Kahit saan sila italaga, may respeto sila sa bansa kung saan sila naka-assign. Ganun dapat. Extension ng Office of the President. Pagpapatupad ng foreign relation. Foreign policy. Dahil ang chairman ng foreign policy sa isang bansa ay yung presidente. Pero itong kinatawan ng Chinese government sa Pilipinas, abay ganyan ang attitude. Nakikipag-away, walang respeto sa Philippine Senate at sa mga senador. Anong klaseng kinatawan niya? Hindi yan identity ng isang professional bilang protocol maging tulay ng magandang relasyon between country to country. Kung ikaw yung sugo ng isang bansa like China na walang respeto sa Philippine Senate at Philippine government, anong kabubuti nun? Alangan namang ang Pilipinas ang sumuko sa isang dayuhan. Hindi pwede yun. Alangan namang susunod-sunod lang tayo kung anong gustong sabihin at sinasabi ng Chinese official, Chinese embassy, susunod ang Pilipinas na tayo ang host ng bansang ito. Kalokohan. Ang aking pong opinyon at analysis sa isyong ito, kaya ganyang kalakas ang loob ng Chinese official magsalita. Kasi alam nila, kahit kakaunti, merong senador, merong Pilipino na kanilang kakampi. Sa kung ano ang dahilan kung bakit kumampi sa kanila, bahala na kayo mag-isip. Kahit anong paglilihis ng mga senador, congressman at mga pro-China, hindi nila maitatanggi na kaya ganyang kalakas mambastos. Walang respetong opisyal ng Chinese embassy kasi meron silang kakampi rito sa bansa. Yun yung itinuturing ko at tinuturing ni Commodore Tariela na traidor, taksil sa bayan, na sa halip ang ipagtanggol at kampihan ng Philippine government, Philippine law, ang kinakampihan ay dayuhang na mamasok, nanghihimasok, nangaagaw, nanghaharas sa mga mangingisda at Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Kaya huwag kayong kumampi at huwag kayong maniwala sa mga taksil na Pilipino. Kakaunti yun. Marami ang matitino at may paninindigan dahil ang West Philippine Sea, atin yan, atin ito. Kaya dapat ay ipaglaban sa tamang proseso. Huwag pabuli, huwag matakot. Ang takot ay dahil kayo ay mayroong ibang agenda. Hindi business ng Philippine government at ng mga Pilipino ang makipag-away. Ang karapatan lang ang ipinaglalaban.